So ayan mga kapatid, ayan po ang title ng pag-uusapan natin. Nakulong, nanalangin, nakalaya. Hindi po nagmahal na saktan, tapos naganway na. Ayan, before tayo manalangin mga kapatid, basahin po natin yung chapter na ito, yung key text po natin mga kapatid. Okay? Sabi dito sa verse 25, about midnight, Paul and Silas were praying and singing hymns to God, and the other prisoners were listening to them. Okay? Verse 26 mga kapatid, suddenly there was such a violent earthquake that the foundation of the prison were shaken. At once all, the prison's door flew open and everyone's chains came loose. Okay, verse 27, the jailer woke up, and when he saw the prison doors open, he drew his sword and was about to kill himself because he thought the prisoners had escaped. 28, ito yung sinabi ni Paul. But Paul shouted, don't harm yourself. We are all here. Okay? Ang sabi sa verse 29, ay umandar ng slides natin. Ayan, sabi sa 29, the jailer called for lights, rushed in, and fell trembling before Paul and Silas. Ito matindi mga kapatid, sa verse 30 and 31. He then brought them out and asked, sirs, what must I do to be saved? They replied, believe in the Lord Jesus and you will be saved, you and your household. Hallelujah. Manalangin po tayo mga kapatid. Father in heaven, in the name of Jesus Christ, we thank you, Father, sa oras na ito. Lord, samahan mo kami sa sa pag-aaral ng iyong mga salita at dalangin ko, Panginoon Diyos, na maintindihan namin, Panginoon, ang hiwaga ng iyong mga salita. Holy Spirit, ikaw ang siyang mag-teach sa puso ng bawat isa. Nawasabahan mo kami, Panginoon, mula sa umpisa hanggang sa pagtatapos ng aming pag-aaral. We thank you, Father. We thank you, Jesus. We thank you, Holy Spirit. In Jesus' name, Amen. Ayan mga kapatid, ito yung story mga kapatid ni Paul and Silas sa bilangguan. This story, marami po tayong matututunan mga kapatid, Ayan, paano na lang po ako pag medyo hindi nyo po ako marinig, and then open mic lang po kayo, sabihin nyo lang po. Ayan, dahil medyo mahina po ang aking signal. Right? Ayan. Sa chapter na ito mga kapatid, sobrang daming nangyari. Okay? Ilang beses ko na ini-study itong chapter na ito. Pero grabe yung pangungusap ng Panginoon. Every time I read the story mga kapatid. Okay? Kasi po mga kapatid, last year, okay, nasa po kasi ako, ini-study ko po. Pag nag-aaral din po kasi ako halimbawa, nag-devotion ako, nag-aaral ako ng Word of God. May mga rin po ako topics. Okay? Last year po, ang topic ko po is sa sarili ko, is character development. Okay? Andun po yung pumasok yung wilderness attitude, kung ano nga ba yung nagagawa ng masasamang ugali. And then, I pray sa Panginoon, kung saan niya ba ako dadalhin this March hanggang February. And then, dinala ako ng Panginoon sa prayer. Kung gaano nga ba kahalaga ang prayer sa isang Kristiyano, mga kapatid. And then, ano nga ba itong story, ni Paul and Silas? Before sila ikulong mga kapatid at lagyan ng tanikala, ganito ang nangyari. Ito ang naging reason. Okay? Nagkaroon kasi si Paul ng vision. Right? Yan, sabi diyan. Ayan, nagkaroon kasi si Paul ng vision at nakita niya sa vision ng isang lalaking nakatayo sa Macedonia. Okay? Ang sabi sa verse 12. Ayan. Balik pala tayo dito. Ayan. Wait lang mga kapatid. Ayan. Ang sabi sa verse 12, hindi pala nailagay natin yan, When they were traveled to Philippi, a Roman colony and the leading city of the district of Macedonia, and we stayed there several days. Sa Tagalog, kinagabihan, nagkaroon si Pablo ng isang pangitain, isang lalaking taga-Macedonia ang nakatayo at nakikiusap sa kanya, pumarito kayo sa Macedonia, tulungan nyo kami. Okay, ang Macedonia mga kapatid, ito ay located dito sa Greece at isa sa leading city dito ang Philippi. Okay? Nung nagpunta si Paul sa city ng Philippi, siya ay nag-stay ng ilang araw. Ayan, ito po yung vision ni Paul. Okay? At iyan po ang Philippi. Okay? Nung nag-arrive si Paul dito mga kapatid, may mga beliefs ang mga tao dito.
iba-ibang practices, no, ng pagsamba at mga ritual purification tulad ng pagsamba nila sa kanilang emperor. Okay? Ang Filipos, mga kapatid, ito ay under ng colony ng Roman Empire. Nung nag-arrive si Pablo dito sa Philippi, walang synagogue, okay, o sinagoga. Kaya sa tabing ilog nagkakatipo ng mga tao para sumamba at manalangin. Kung itutuloy natin, mga kapatid, yung verse sa chapter 16 pa rin, kung may mga Bible po kayo dyan, na-encounter naman ni Pablo dito, yung babaeng negosyanteng taga Tiatira. Okay? Ito yung unang babaeng negosyante na na-convert sa Filipos. Okay? Habang nag-i-speak si Paul, binuksan ni Lord ang isip ni Lydia. Antindi nun. At tinanggap niya ang gospel. At nagpabautismo siya, pati ang kanyang buong pamilya. Okay? Nung tinanggap ni Lydia ang gospel, in-invite niya sila Paul na mag-stay sa kanyang bahay. Okay? Ang sabi sa verse 15, wala kasi hindi ko na ilagay po dito, no? Nakalimutan ko. Nagpabautismo siya at ang kanyang buong pamilya. Pagkatapos sinabi niya, kung ituturing po ninyo akong tunay na lingkod ng Panginoon, doon na kayo tumuloy sa amin at tinanggap naman namin ang kanyang paanyaya. Okay? At nag-stay sila Pablo sa bahay nila Lydia, mga kapatid. After po niyan, hinuli sila Paul. At ito ang dahilan at nangyari, mga kapatid, kung bakit nakulong sila Pablo. Alright? Ayan. Ayan po ang naging reason ng kanilang imprisonment. In Acts 16:22 hanggang 24, sabi diyan, the crowd joined in the attack against Paul and Silas, and the magistrates ordered them to be stripped and beaten with rods. After they had been severely flogged, they were thrown into prisons, and the jailer was commanded to guard them carefully. Grabe, pinabantayan talaga silang maigi, okay? And when he received these orders, he put them in the inner cell and fastened their feet in the stocks. Okay? Dahil pinalayas ni Pablo, mga kapatid, yung demonyo sa bata, sila ikinulong. Okay? Ito yung literal na hindi lahat ng nasa bilangguan may kasalanan. Open mic po yata. Kuya Brian. Thank you. Yeah, sige po, tuloy po mga kapatid. Ito mga kapatid, ano, ito yung nangyari kay Paul. Ito yung literal, mga kapatid, ano, na hindi lahat ng na nasa bilangguan ay may kasalanan. Grabe ang batas ng Roman Empire. Grabe yung treatment nila sa mga bilanggo, okay? Kung sa atin, mga kapatid, normal na ipapasok ka sa kulungan, kapag nasa loob ka na, inaalis na ng pulis yung posas. Pero nung time nila Pablo, nakakulong ka na, may gapos pa ang mga paa mo. Okay? Suki si Pablo ng kulungan dahil sa pag-preach ng gospel. Okay? Hindi kasi madaling mag-share ng gospel sa pinupuntahan nila. Right? Ang pag-share kasi, mga kapatid, ng truth about kay Jesus nung time nila Pablo, kapag nalaman na, especially kapag nalaman nila na Hudyo ka, ang tingin sa kanila lumalabag sa batas ng Roma. Okay? Hindi siya takot makulong, mga kapatid. Ganyan siya ka-inlove sa Panginoon. Okay? Habang nasa jail sila, mga kapatid, sila ay umaawit at biglang luindol at sila ay nakawala. Okay? Nung nalaman ng tagapagbantay na nakawala na si Paul and Silas, magpapakamatay na yung Philippian jailer. Okay? O yung tagapagbantay. Alright? Alam nyo, mga kapatid, kung bakit magpapakamatay yung jailer? Kahit wala naman siyang kasalanan sa pagkawala nila Paul. Okay? Hindi po ba kayo nagtataka, mga kapatid, kapag nababasa niyo itong chapter na ito? Okay, bakit magpapakamatay yung jailer? Wala naman siyang kasalanan. Okay, balikan natin yung batas ng Roman Empire para makuha natin. Kapag ikaw pala, mga kapatid, ay tagapagbantay ng jail sa Roma, ganito ang batas nila. Kapag nalaman ng Roman Empire na nakatakas ang bilanggo na binabantayan mo, kahit hindi mo kasalanan, ang hatol sa iyo ay kamatayan. Okay? Kaya pansin nyo, mga kapatid, magpapamatay yung jailer. Nung nalaman niyang nakawala si Paul at Silas, pwede naman siyang tumakas na lang. Nakuha po natin. Kasi wala siyang takas, papatayin din siya pag nahuli siya. Ganyan ang batas sa kanila. Okay? Itong si Pablo and Silas, mga kapatid, nagsasuffer sila physically. Okay? Dahil may talikala ang kanilang mga paa. Pero hindi sila nagsasuffer spiritually. Okay? Kaya ito ang ginamit nila para mangyari ang magandang plano ni Lord sa kanila. Okay? Imagine, mga kapatid, gumawa sila ng mabuti, tapos kakalaad ka rin ka at gupitin. Grabe, no?
Okay? Yan po ang naranasan nila mga kapatid. At may mga gapos ang kanilang mga paa. At may patong na mabibigat na kahoy. Okay? Itong si Paul at Silas, wala naman silang plano magpabilanggo eh. Okay? Kung babasahin natin yung book na to, wala silang plano magpabilanggo. Okay? Ano lang ginawa nila? Nag-submit lang sila sa Diyos. Okay? Ito ang matindi mga kapatid sa ganyang sitwasyon nila at kalagayan nila. Alam niyo po anong ginawa nila? Verse 25. Okay? Ang sabi dito, nang mag-aating gabi na, sina Pablo at Silas ay nananalangin at umaawit ng himno at nakikinig naman ang ibang mga bilanggo. Yan po ang ginawa nila mga kapatid sa hirap na nararanasan nila. Dahil sa pag-worship nila sa Panginoon, alam niyo po ano nangyari? Verse 26. Walang ano-ano'y lumindol ng malakas at nayanig pati ang pundasyon ng bilangguan. Biglang nabuksan ang mga pinto at nakalag ang mga talikala ng lahat ng bilanggo. Okay? Inalaw ni Lord na lumindol, okay? Para makapuga ang mga bilanggo, okay? Pero hindi tumakas ang mga bilanggo, mga kapatid. At nag-stay sila doon. Okay? Verse 27, nagising ang bantay ng bilangguan. Nang makita niyang bukas ang mga pinto, inakala niyang nakatakas ang mga bilanggo. Dahil dito'y binunot niya ang kanyang tapak at magpapakamatay na sana. Okay? Verse 29, humingi ng ilaw ang bantay. Patakbong pumasok at nanginginig na nagpatirapa sa harapan nila Pablo at Silas. Humingi ng ilaw ang bantay kasi mga kapatid, gabi nangyari ito. Okay? Ito yung hope ng jailer. Nagtanong siya kung ano nga ba ang dapat gawin para maligtas. Okay? At nakita niyo po yung picture mga kapatid. In bad times, merong hope. Okay? Hindi man maganda ang sitwasyon, sa kabila nun may pag-asa. Okay? Instead na tumakas ang jailer, okay? May matindi palang plano sa kanya ang Diyos. Okay? Magkakaroon pala siya ng spiritual deliverance. Sa verse 30 hanggang 31, dito nag-start ang conversation nila. At dito rin na-impress ang jailer sa pinakita ni Paul and Silas na pagmamahal. Ganito ang sabi mga kapatid sa verse 30. Sila ay inilabas niya at sinabi, mga Ginoo, ano po ang dapat kong gawin upang ako'y maligtas? 31, sumagot naman sila, sabi ni Pablo, sumampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan. Okay? Dito nag-start mag-preach sila Paul mga kapatid. Okay? Sila ang naging instrument ng Panginoon para i-proclaim ang salvation. Okay? Kung babalikan natin ng verse 25 mga kapatid, narinig ng jailer na nagpi-pray at nag-worship si Pablo and Silas. Okay? Kung papansinin niyo mga kapatid, no? Sa verse na ito mga kapatid, walang sinabi sila Paul, no? Na mag-repent ang jailer. Okay? Itong jailer, hindi niya tatanggapin si Jesus. Okay? Dahil lang natakot siya sa lindol. Right? Itong jailer na to mga kapatid, kung mapapasin natin sa kwento, sobrang humble niya at willing siya. Okay? Very, very obvious na itong jailer na ito gustong mag-repent at willing siya na magkaroon ng faith kay Jesus at maligtas. Okay? To cut the story mga kapatid, no? Nai-imagine nyo ba yung larawan ng kwento natin? Okay? Itong sa kwento na to, nai-imagine nyo po. May tatlong mahalagang lesson tayong pag-aaralan mga kapatid, no? Kaya stay lang po kayo dyan. Ayan. So number 1 po mga kapatid. Ayan, 3 important lesson in this story. Okay, number 1. And po yung title natin kanina. Nakulong. Okay? Sabi diyan, overcome the negative opposition that occurs. Sabi sa verse 23, after they had been severely flogged, they were thrown into prison, and the jailer was commanded to guard them carefully. Okay? Una, mga kapatid, kinulong sila Pablo kahit wala silang kasalanan at pinabantayan pang maigi. Okay? Ang kulungan mga kapatid, hindi ito friendliest place in the world. Okay? Napakahirap sa kulungan. Okay? Sabi nga ng iba, ang kulungan mga kapatid ay libingan ng mga buhay. Alright? It refers darkness, gutom. Hindi ka makakatulog na maayos. Ang almusal mo dito mga kapatid ay bugbog. Okay? Kaya kahit gabi na mga kapatid, nakikinig pa rin
ang mga prisoners kila Paul habang nagpipray at umaawit sila sa Diyos. Okay? Bago sila dalhin sa kulungan, binugbog muna sila. Nasa labas pa lang sila, tinatakalan na. Hallelujah. And then sa verse 20 and 24, basahin po natin, napakaganda nito. Iniharap sila sa mga pinuno ng lungsod at pinaratangan ng ganito. Ganito yung ginawa, at ito yung pinaratang sa kanila. Nanggugulo po sa lungsod ang mga Hudyong ito. Nagtuturo sila ng mga kaugaliang labag sa kautosan nating mga Romano. Hindi nating maaaring sundin ang mga itinuturo nila. Sinunggaban sila ng mga tao. Okay, hindi lang po isa, mga kapatid. Marami ang sumunggab kila Paul and Silas. Pinahubaran ng mga pinuno at pinaggugupit. Pagkatapos hampasin ng paulit-ulit, sila'y pinabilanggo at pinabantayang mabuti. Ipinasok sila ng bantay sa kaloob-looban ng bilangguan at inilagay ang kanilang mga paa sa pagitan ng dalawang mabibigat na kahoy. Grabe yon. Imagine niyo mga kapatid, ganyan ang nangyari sa kanila nang dahil sa pagpipreach patungkol kay Jesus. Grabe yung pagka-inlove nila sa Panginoon. Wala silang pakot, mabugbog at makulong. Halos patayin na sila. Okay? Dito ko mas na-appreciate yung sinabi ni Paul. Okay? Ang sabi ni Paul sa for to me, to live is Christ and to die is gain. Okay? Kung sa panahon natin ito mangyari mga kapatid, baka nag-iiyak na lang tayo sa kulungan. Okay? Hindi palaging maganda ang sitwasyon kapag nag-serve ka sa Panginoon. Okay? Dapat handa ka rin sa opposition nun. Dapat handa ka rin magtiis. Okay? Kapag handa ang puso mo sa opposition na pwedeng mangyari, basic na lang sa'yo yan. Okay? Hindi yung nagkaroon ka lang ng konting problema, ayaw mo na kay Lord. Okay? Kasi ang napansin ko mga kapatid, sa story na to, yung opposition na nangyari sa kanila. Take note po mga kapatid, yung word na opposition. Okay? Ganito ang ginawa nila. Okay? Nagpalayas ng demonyo. Nag-preach ng gospel tungkol kay Christ. Tama? Kabutihan ang ginawa nila. Pero kabaligtaran ang nangyari sa kanila. Pangit na sitwasyon ang natanggap nila. Alam nyo mga kapatid, kaya maraming nawawala sa pananampalataya nila. Isa sa mga major reason dito, mga kapatid, hindi nila ma-handle yung opposition na nangyayari sa kanila. Okay? Lord, nagsaserve naman ako sa iyo, Lord, every Sunday. Pinupuri naman kita. Bakit naman ganun, Lord? Ang gulo pa rin ng pamilya namin. Bakit naman ganun, Lord? Provision ang hinihingi ko. Problema ang natanggap ko. Okay? Lord, pambayad ng bills ang hinihingi ko. Bakit puro bills lang ang dumating, wala yung pambayad? Okay? Kapag hindi mo na-handle ang opposition na yan, mga kapatid, sisisihin mo ngayon si Lord. Magsa-self-pity ka ngayon. Ang kasunod niyan, hindi ka na maniniwala kay Lord. Okay? Ganyan ba ang ginawa nila Paul and Silas nung nasa opposition na sila? Kahit may gapos na yung paa nila at nakakulong, hindi sila nagreklamo sa Panginoon. Na-handle nila ang opposition na nangyari sa kanila. Okay, nakuha po ba natin? Bigyan ko pa po kayo ng isang ng story sa Bible na kung paano niya na-handle yung opposition. Bigla ko lang naalala mga kapatid. Si Joseph the Dreamer mga kapatid, ang nangyari naman sa kanya, napakaganda ng dream niya at pinakita ni Lord. Dahil siya yung gagamitin ni Lord sa panahon ng taggutom sa Kanaan. Okay? Sobrang saya niya habang kinukwento niya sa mga kapatid niya yung dreams niya at sa tatay niyang si Jacob. Pero ganito ang nangyari. Hindi natuwa ang mga kapatid niya sa panaginip niya at nagalit pa sa kanya. Okay? Ito po ang ginawa sa kanya mga kapatid. Binenta siya at hinulog sa balon. Okay? Ang ganda ng dream niya pero kabaligtaran ng nangyari sa kanya. So, pero sa kabila nun mga kapatid, na-handle niya ang opposition. Okay? Yung tipong ang ganda ng panaginip mo at nakikita mo, pero kabaligtaran yung nangyayari. Okay? Pataas ang nakikita mo pero pabagsak yung nangyayari. Okay? May mga times na ganun mga kapatid. Maganda yung nakikita mo, maganda ang pangarap mo, pero kahit gaano pa kaganda yan, may mga taong hindi maniniwala sa'yo. Madalas, pamilya mo pa. Nakuha po natin, madalas magulang mo, madalas kaibigan mo, yung mga taong malapit sa'yo, hindi lahat ng mga yan paniniwalaan na makakaya mo. Okay? Kapag hindi mo alam ang gagawin pag nandyan ka na sa sitwasyon na yan, mahihirapan ka dahil hindi madaling i-handle ang opposition. Okay? Maraming magtataas
Sigurado po ako mga kapatid, marami magtataas ang kamay dito kapag sinabi kong sinong handang tumanggap ng blessings. Pero kapag sinabi kong sinong handang tumanggap ng opposition, meron pa kaya magtaas? Hallelujah. Madalas mga kapatid, ang blessing, idadaan ka nito sa opposition ng buhay mo. Hindi para pabagsakin ka, kundi para i-mold palalo ang karakter mo. Si Pablo at si Silas, sa ganyang sitwasyon, napakaganda ng karakter nila. Prayerful sila. Hallelujah. Madalas mga kapatid, ang blessing, idadaan ka dyan. Okay? Marami mang tao ang hindi naniniwala sa kakayahan mo o kahit pa pamilya mo. Huwag mong sukuan ang opposition sa buhay mo. Dahil naniniwala ang Diyos sa kaya mo. Hallelujah. And then number 2 po mga kapatid, ito po ang ginawa nila. Ayan. In every situation, worship and pray to God. Ang sabi sa verse 25, about midnight, Paul and Silas were praying and singing hymns to God, and the other prisoners were listening to them. Okay? Sa Tagalog mga kapatid, nang maghahating gabi na, sina Pablo at Silas na nanalangin at tumaawit ng mga himno at nakikinig naman ng ibang mga bilanggo. Walang ano-ano'y lumindol ng malakas at nayanig pati ang pundasyon ng bilangguan. Biglang nabuksan ang mga pinto at nakalag ang mga tanikala ng lahat ng bilanggo. Okay? Ito ang ginawa nila mga kapatid sa gitna ng opposition. Nag-pray at nag-worship sila sa Panginoon. Hindi sila nag-worry kung makakalaya ba sila o hindi. Hindi sila nakapokus sa sitwasyon. Instead, nag-pray sila. Sa verse mga kapatid na ito, may gapos sa mga paa nila. Nagsasuffer sila physically. Okay? Pero ang matindi dito mga kapatid, hindi sila nagsasuffer spiritually. Okay? Kasi nagpipray sila eh. Okay? Ang focus nila wala sa gapos ng kanilang mga paa. Okay? Ang focus nila ay nasa Diyos. Napakaganda ng attitude nila. Sa kabila ng ganitong sitwasyon, nag-pray pa rin sila at umaawit sa Panginoon. Dahil alam nila, hindi sila pababayaan ng Panginoon. Kaya pinili nilang maniwala sa kakayahan ng ating Panginoon. Okay? May gapos man ang kanilang mga paa, pero walang gapos ang kanilang mga puso para lumapit sa Diyos. Okay? Nalimitahan man ng gapos na yon ang bawat kilos nila sa bilangguan, pero hindi nalimitahan ng gapos na yon ang paglapit nila sa Panginoon. Okay? Kaya yung mga taong matatag sa mga gitna ng mga pagsubok, mga prayerful yon. Okay, kung babasahin nyo po ang Old Testament hanggang New Testament mga kapatid, yung mga servant ni Lord, kaya sila matatag sa mga problemang dumarating sa kanila, kasi mga prayerful sila eh. Okay? Hindi lahat ng Kristiyano tinawag para magpastor, pero lahat ng Kristiyano dapat prayerful. Hallelujah. Si Paul and Silas, na-overcome nila yung negative oppositions sa kanila because of prayer. Nakuha po ba natin mga kapatid? Kaya ito mga kapatid, isa ito sa mga napansin ko, yung mga taong nawawala sa pananampalataya o yung tinatawag nating nagbabackslide. Okay? Hindi naman sila agad bumabalik sa dati nilang ginagawa eh. Ano nyo po, ano ang una nilang ginagawa? Take note nyo po mga kapatid, hindi na nagpipray at wala nang meditation ng Word of God. Bago sila bumalik sa dati nilang buhay, ang una nilang gagawin, hindi na magpipray at magbabasa ng Bible. A lack of prayer mga kapatid demonstrate a lack of faith and trusting God's Word. Nakuha po ba natin mga kapatid? In number 1 tsaka number 2 before tayo mag-proceed. Sa number 3, ayan, medyo napapaos. Ayan, di ako galit mga kapatid, ano? And last point po natin mga kapatid. Number 3. Ayan. Ang sabi dyan, nakalaya. God will make a way to set us free. Ang sabi sa verse 36. The jailers told Paul, the magistrates have ordered that you and Silas be released. Now you can leave. Go in peace. Sa Tagalog, kinaumagahan, itusan ng mga pinuno ng lungsod ang mga kawal palayain sina Pablo at Silas. Kaya sinabi ng bantay ng bilangguan kay Pablo, inuutos po ng pinuno na palayain na kayo. Lumabas na kayo at umalis ng mapayapa.
sa kabila ng dinanas nila mga kapatid sa bilangguan, sila ay nakalaya. Okay? Napiyansahan sila ng kabutihan ng Panginoon. Hallelujah. Si Lord gagawa at gagawa ng way para makalaya ang mga anak niya. This chapter mga kapatid, hindi lang sila Paul and Silas ang nakalaya physically. Okay? May pinalaya din si Lord spiritually. Okay? Kanina si Lydia, ngayon yung Philippian jailer. Okay? Pinalayan ni Lord ang Philippian jailer. Siya ay nagkaroon ng spiritual deliverance. Tinanggap niya ang Panginoon sa pangit na sitwasyon. Maganda ang plano ni Lord. Ganun man ang nangyari kay Paul, hindi sila tumigil mag-preach ng gospel sa loob ng jail. Kapag may pang-uusig na dumating, ang susi para mahildang sakit, huwag kang tumigil i-share si Jesus. Okay? Hindi nakadepende sa pangit o magandang sitwasyon ang pagbabahagi ng kabutihan ng Panginoon. Okay? Tuwing may persecution, ito ang time na pinakamahirap i-share si Jesus. Tama? Okay? Alam niyo ba kung bakit mga kapatid? Ito kasi yung time na tinatabunan ng persecution, yung desire mo to share the word of God. Kaya pansin niyo mga kapatid, kapag okay ka, parang ang dali na lang mag-share. Pero kapag luhaan ka, napakahirap i-share si Jesus. Kapag may problema, parang ayaw mo nang tumayo sa pulpito. Okay? Parang ayaw mo na mag-Sunday school teacher. Okay? Kasi ang reason mo, saka ka na mag-share kapag okay ka na. Okay? Hindi ganun ang ginawa nila, Paul. Nasa pang-uusig man sila, hindi sila tumigil i-preach si Jesus. Tignan nyo po, may tumanggap kay Lord that time. Okay, sa verse 31 and 32 mga kapatid, ang sabi dito, sumagot naman sila, sumampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan. At ang salita ng Panginoon ay pinahiyag nila sa kanya at sa lahat ng nasa kanyang bahay. Okay? Nag-share sila dyan mga kapatid about kay Jesus. Nasa kulungan pa sila niyan. Hindi pa sila nakakalaya. Pero hindi sila tumigil ipagsigawan ang kabutihan ng Diyos sa kabila ng oppositions nila. Hallelujah. Ayan mga kapatid, para sa ating conclusion, natandaan po natin yung tatlo, no? Yung tatlong lesson natin. Nakulong, nanalangin, nakalaya. Ayan, ang sabi sa conclusion natin sa 1 Corinthians 7:17. Nevertheless, each person should live as a believer in whatever situation the Lord has assigned to them, just as God has called them. This is the rule I lay down in all the churches. Hallelujah. Okay mga kapatid? Ayan, in every situation, live as a believer of Christ. Nakakulong ka man mga kapatid ngayon sa sitwasyon na nahihirapan kang makalaya, manalangin at magtiwala sa Diyos na kaya kanyang palayain sa piitan ng problema at pagsubok na nagkukulong sa iyo. Hallelujah. Manalangin po tayo mga kapatid. Amang Diyos, maraming salamat Lord God sa mga salita mo na tunay, na buhay at makapangyarihan. Salamat Lord dahil patuloy mo kaming tinuturuan ng iyong mga salita kung gaano nga ba kahalaga ang panalangin. I-break nito Lord God ang lahat ng mga hindrances sa aming buhay, sa aming spiritual life. Kaya Lord God, sa oras na ito, dalangin ko Panginoon na patuloy mong pagpalain ang mga nandito sa GMIT, oh God. And I pray, Lord God, na samahan mo kami sa bawat decision na aming magagawa sa aming mga buhay. Ikaw ang siyang may taas sa amin, Panginoon, sa lahat ng aming ginagawa. Pinapasalamatan kita, O Diyos. Dinadakila, sinasamba. Ito ang aking panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayun, praise the Lord. Back to you po, Mami Amelia. Amen. Grabe, ano? Grabe.